Good afternoon, teacher. Good afternoon. Just stand and stood for your classmate. Okay po. Teacher, paano po kanina? Wala naman po yung code. Nag-background po kayo. Background po sila. Lakata na naiset naman ni Ma'am Steph. Sige, wait ka. Wala sa akin. Sige, taas ko si Ma'am Steph, ha? Opo. Sige, let's wait for the others. Teacher, Teacher, saan po yung sinend ni Ma'am Steph yung code? Ano yan this time? Saan po yung sinend ni Ma'am yung code? Ano, tapos naman sila. Nasa messenger yun. English and Filipino. Wala po ako dun. Wala naman po, sinend. Okay, may sinend ako sa JC natin, ha? Mukhang kita Trista. Meron. Check po ng mama. Wala? Sige, kausapin natin si Ma'am Stephanie. Di bali, parang activity lang ata yun doon sa lesson na kahapon. Sir, anong group chat po yun? Doon sa please, sa grade 3 masipag na GC. Hindi po nakasali si mama ko po doon pa-add po. Hmm? Sige, mamaya. Paano yun po, sir? Absent po ako doon? Hindi, activity lang yan. Huwag kang mag-alala ko yan. Okay, sir. Thank you. Oh, sige. Let's wait for your classmate. Okay, absent po ako.
Teacher, good afternoon po, teacher. Good afternoon, JM. Hintayin natin yung mga kasama natin po. Afternoon po. Good afternoon, Puri. Good afternoon, sir. Good afternoon po. Sige, hintayin natin yung mga kasama natin po. Okay, so magandang hapon, grade 3. Nakikita po ba yung PowerPoint presentation? Apa. Yes, teacher. Apa. Okay, so ito pagpatuloy natin yung diskusyon natin sa makabansa, okay, patungkol sa komunidad na kinabibilangan natin. Noong nakaraan na pag-aralan natin kung ano nga ba yung mga makasaysayang lugar na matatagpuan dito sa ating lungsod. So ngayon, araw naman na ito ay tatalakayin natin ang mga bahaging ginampanan ng mga lugar at pangyayari sa pagtubog ng kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Okay? So, ang layunin ngayon, pakibasa nga po, Curry, kung anong layunin natin ngayong araw na ito. Na ilalahad ang bahaging ginagampanan ng mga lugar at pangyayari sa pahubog ng kasaysayan ng kinabibilangang komunidad. Nakapagbibigay ng mga paraan para mapangalagaan ang mga mahahalagang lugar at
pagyayari sa kinabibilangang komunidad. Okay, so ngayong araw ay pag-aaralan natin kung ano nga ba yung mga ginampanan ng mga lugar or yung part sa ating history na ginampanan ng bawat lugar na ating papalakayin sa pagsubok ng kasaysayan na ating kinabibilangan sa komunidad. At of course, number 2, makapagbibigay ng mga paraan para mapangalagaan ang mga mahahalagang lugar at pangyayari na kinabibilangan. So ano nga dapat ang tamang gawin natin para hindi masira at mapangalagaan natin ito. So, bago tayo magsimula, ay magkakaroon tayo ng isang laro. Ito ay tinatawag na deal or no deal. So, ako ay magpapakita ng mga pangungusap at sasagutin ninyo kung ito ay deal, kung kayo ay sang-ayon sa pangungusap na aking babasahin, at no deal kapag hindi ka naman sang-ayon, at kung hindi ka no deal, dapat ipaliwanag kung bakit hindi tama yung pangungusap. Okay, nagkakaintindihan po? Opo. Pwede po ba akong Okay. Opo. Opo. Okay, so number 1, ang ating komunidad ay may makasaysayang lugar na mahalaga sa ating kasaysayan. Deal or no deal? Deal. Okay, so okay, ang tamang sagot ay deal. So bakit deal? Tama yung sagot nyo, pero bakit deal? Kasaysay. Yan. Ha? Dahil sa ating lugar, meron tayong mga makasaysayang lugar, at ito ay mahalaga sa paghubog ng ating kasaysayan, tulad ng isa, yung kung saan kayo pumapasok ngayon, ang Baguio Central School. Makikita natin na ang Baguio Central School ay itinatag noong Setyembre 2, 1899. Ang 1899 ay panahon pa rin ng mga Espanyol. So, sa bawat paglipas ng mga panahon, hanggang ngayon ay makikita natin ang Baguio Central School. Next, number 2, mahalaga ang makasaysayang lugar dahil nagsisilbi itong tagapag-ingat ng ating kultura at tradisyon. Deal or no deal? Deal. 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 Tamang sagot dyan ay Deal. deal. Ito ay iniingatan ang ating kultura at Deal. tradisyon para, of course, hindi mawala yung ating pagkakakilanlan. Next, hindi na natin kailangang pag-aralan ang kasaysayan ng ating komunidad. Pwede na No daw deal. natin dapat. Okay, anong sagot? No deal. No deal. Okay, no deal. Ito ay isang maling pangungusap. No deal. Okay? Bakit kailangan nating pag-aralan ang kasaysayan ng ating komunidad? Bakit nga ba? Para alam natin yung history. Para alamin kung anong nangyari nun. Okay, para alam natin yung kasaysayan or yung nangyari dito sa ating lugar. Okay, very good. Next, number 4, dapat nating ipagmalaki at pangalagaan ang mga makasaysayang lugar sa ating komunidad. Deal. Deal. Okay. Deal. 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 And number 5, ang mga lumang gusali at puok sa ating lugar ay wala na. Hindi na daw natin makikita yung mga lumang gusali at puok sa ating lugar. No deal. Deal No or deal. no deal? No deal. Okay, No 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 deal. Yes, No deal. makikita pa rin natin dito sa atin. Tulad ng Gabaldon, yan ay isang lumang gusali. Kasi ipinatay yan noong panahon ng mga Amerikano. Hanggang sa ngayon ay nandito pa rin siya, inaayos lang. Okay, so ngayong araw na tayo ay pag-aaralan natin kung ano nga ba ang kasaysayan ng lungsod ng Baguio. Okay, so Isa ka ba? wait lang. So, panoorin natin to. Okay, then mamaya magtatanong ako, ha? Where's the pair? Isa ka ba? Saan nahirata? Sa Baguio? Hindi ka nag-iisa. Sa katunayan nga, nung araw,
nahirapan din. Kaya makailang ulit sinubukang sakupin mahalaang Kastila ang City of Pines. Mula kay Kapitan Juan de Salcedo taong 1572 at Don QM Quirante taong 1664. Pero ay dumating si Don Guillermo Galvi taong 1829 at siya ang unang naging gobernador ng Benguet. Nabuo ang Komandansya General de Igorot na naging Politico-Militar District ng Benguet taong 1846. Ang Valle de Benguet ang naging himpilan nila noon, tinawag ng La Trinidad sa kasalukuyan. Sinasabing iniaalay ito sa pangalan ng kanyang asawa, Trinidad de Galvi, sa panahon ni Don Manuel Chednahel noong 1875. Ngunit sa ibang accounts, Galvi ay namatay na binata. Unang inialok ng gobernador ang bilang kapitan sa katutubong may ngalang Bigong para sa Benguet. Ngunit tumanggi ito sa ang kamag-anak nito na si Polito na taga Cafagway ang tinanghal na unang Benguet sa loob ng 4 na taon. Narito na naman po tayo sa isayan na ating natuklasan na hatid sa atin ng kanilang city government at ilang mga literatura. Ating iniiwan at mababasa ito sa comment section. Welcome po sa Nung Araw. Dito akong alamin ang makasaysayang pinagmulan ng Baguio City, Benguet. Ang Nung Araw Channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa tema ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating mga reference sources sa comment section. Hindi ko ibig pang himasukan ng saradong pag-iisip o guguli ng oras sa mga dinagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito. Alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Ang dating komunidad ay ang Baguio City ngayon, na nagmula sa salitang Ibaloy na bag na ang ibig sabihin ay lumot o moss. Maliban sa taguring Capital of the Philippines at melting pot ng Northern Luzon dahil sa halo-halo nga at tao na mayroon dito. Hindi ito mawawala sa listahan ng top tourist destinations sa bansa. Buhang turismo sa Baguio mula noon hanggang ngayon. Parokyano nito ang mga grupo ng ekskursyonista, pamilya, foreigners, at syempre, ang mga magsing-irog. Sabi nga nung kanta, sa pulot gato, paano kung mapadpad kayo roon? Kung saan mabango at malamig ang panahon. Samantala, alam niyo po bang dinatnan ng mga Kastilo na meron pa lamang 20 kabahayan? Ang mga pioneers sa Pagway ay ang mga katutubong Ibaloy at Kankanay. Ang mga bungon na tulad ng baka ay madalas makikitang dekorasyon sa kanilang mga tahanan. Gumagamit sila ng herbal at anting-anting. Gayon din ang pag-aalay ng mga hayop tulad ng manok nilang magandang ani. Hindi na pangkaraniwan ang mga tagpong sa pagitan ng mga tribo sa Hilagang Luzon noon. Marami na lagas sa pagitan ng mga Kastila at mga katutubo sa proseso. Naging laganununog ng komunidad at pagsira ng mga kabuhayan, dinakip at ibinilanggo ang mga katutubo. Hanggang sa mapasunod nila ang mga karamihan sa kanila dito ay mga pagano na bininyagan para sa bagong relihiyon. Nagkaroon at paaralan. Ang unang municipal hall sa Baguio ay nasa lugar ng Campolet, taas na bahagi ng bagong Tabacalera Road sa Gisad Valley. Hindi naglaon, sa kasalukuyan itong lokasyon. Naging rancherya ang Cafagway o pastulan ng mga hahon ng mga Kastila. Lumakas ang industriya ng gold at copper mining, kape, pag-ani ng tabako. Pero
simula 1840s hanggang 1880s. Nagsimatayan maraming katutubo. Bumagsak ang kabuhayan, maging ang mga palayan nito. Halos maulasyon sa Benguet, gawa ng epidemya na dulot ng smallpox. Tawaging Baguio City ang komunidad ng Cafaguay noong September 9, 1909 at ginawa nila ng Benguet. Labis nilang naibigan ang lugar, partikular na ang malamig nitong klima. Umira lang gobyernong sibil ng maitalagang governor, si Hubert Phelps Whitmarsh. Kasama ang administrador, zoologist, gurong Amerikano, at mga Pilipino, binuksan ng mga ito ang bag sa mundo. Ang disenyo ng pagpapaganda sa Baguio ay iginuhit ng urban planner, arkitekto sa Amerika na si Daniel H. Burnham, kung saan inialay ang isang tanyag na parke dito sa Baguio. Dapat sanang pangalan ay Green Park. Katulong niya si Pierce Anderson nang dumating sila sa bansa no 13, 1904. Natapos ang layout ng modern city na tatawaging of Baguio. Halawang disenyo nito sa Washington DC. At sa tulong nila William E. Parsons at nagsimulang i-execute ang plano mula sa mga transportation routes, mga pampublikong gusali at kabernisasyon para sa Baguio City. May isang lugar noon dito kung saan isinasagap pagpupulong o mga sesyon ng Philippine Commission at ito ay sa Baden-Powell Hall mula April hanggang June 11, 1904. Ang kalsada papunta sa Baden-Powell Hall ay tinawag road. Nauna nang umakyat sa Baguio ang Pugak. Ito ay ang Stanley Steam Auto. Pero hindi ito makakaakyat kung hindi sa Cannon Road, kung saan 5 taon itong ginawa mula 1900. Ito ang pinakamagastos ng gobyernong insular na umabot sa mahigit na 6 na milyong piso. Dahil sa hirap ng ng Baguio na sinasabing inaabot pa nga ng isang araw ang biyahe mula Maynila papuntang La Union at mula dito yung pa sila papuntang Baguio. Kung tren naman kasi ang sasakyan ay sinasabi ring hanggang Dagupan pa lamang ang Kaya naging hamon ito sa Noy engineer sa Maynila na si Captain Charles para buuin ang daan na tatawagin sa pangalang Benguet Road noong 1900. May paunang budget ito na $75,000 na agad namang sumuko si Captain Meade at pinalitan ni N.M. Holmes. Lumobo ang budget sa $225,000. Kasabay pa nito ang guho ng mga lupa dahil sa masamang panahon at problema sa mga trabahador. Naiba ang ruta ng gagawin hanggang sa ang budget ng kinakailangan ay tumaas sa mahigit na $1 milyong para ito matapos. Dito na pumasok sa eksena si Colonel Lyman Walter Verkennon na isa ring inhinyero, sabing mas may malalim na karanasan pagdating sa paggawa ng mga daan. Sa pagkakataon ay nadoble o natriple pa ang workforce na kinakailangan na maliban sa mga maraming ibang lahi tulad ng German, Pranses, Chinese, Japanese, Mexicano pa. Nagbukas ang Benguet Road noong 1905 at iniutos ni Governor General Leonard Wood na palitan nitan at opisyal na tawaging Cannon Road. Alay sa pangalan ng Colonel Engineer na si Lyman Verkennon. Umusbong ang mga commercial centers at recreaties sa Baguio. Naitayo din ang Our Lady of Atonement Cathedral, also di Baguio Cathedral, noong 1920 at natapos ito taong 1936. Itong evacuation center sa panahon ng mga Hapon. Ang laban kontra mga Hapon sa camp at dito rin ito natapos. Binagsaw ng mga bomba mula sa mga tora-tora ng kaaway
noong December 8, 9. Naging open city ang Baguio noong December 27, 41. Naging garrison din ang P at concentration camp. Marami ang ngunit nahuli at ng mga Hapon. Headquarters ni General Tomoyuki Yamashita ang Baguio City. Ang Baguio ng malaking pinsala at pagbubuhis ng buhay mula sa hansang Amerikano at Pilipinong nakikidigma. Nakalaya ang Baguio sa Hapon noong April 27, 1945. Nadakip sa Kiyangan, Ifugao si General Yamashita at kanyang hukbo September 2, 1945. At dito'y opisyal na pumirma siya sa ng sumunod na araw. Si Rohels na taal ng Baguio at isang locksmith ay minsan nang nangarap ay ang tanyag na Yamashita Treasure. Sa tulong din ng mga Hapon nila ang kayamanan sa Baguio Hospital noong 1970. Binuksan sa publiko ang Lion's Head noong 1972. Noon ay naging isa na ito sa pamosong lugar na binibisita sa Baguio City. Sumisimbolo ito ng existence ng Lions Club of Baguio, kung saan ang uti nito ay si Ginoong Arsenio Ariandoc. Inumpisahan ang paggawa nito ng mga late 90s. Yari ito sa limestone at inukit ng Cordilleran artist na si Ginoong Anselmo Bayang Dayag. Eksaktong 4:26 p.m. Lunes yon, July 16, 1990. Niyanig ng magnitude 7.7 na ang Baguio City na tumagal ng 45 seconds. Nasundan pa ito ng magnitude 5.3 na tumagal ng 8 segundo noong alas 3:15 ng madaling araw, July 1990. Sinasabing ito ang pinakamapaminsalang lindol na tumama sa buong Rehiliera, kung saan maraming buhay ang nawala, kasabay ng mga lumang gusali. Takot ng mga residente ay nagtayo sila ng mga tolda at doon sila. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang Okay, so patungkol saan yung pinanood nyong video? Sa Baguio Baguio City. Baguio Okay, City. sa Baguio City. So pag-aaralan natin kung ano nga ba yung kasaysayan ng lungsod ng Baguio. So ito ang Baguio ang lungsod ng Baguio ay nagsimula bilang isang kabundukang binabalot ng napakadami at makakapal na puno ng pino. Pag sinabi natin pino, pine trees. Okay, so habang ang lupain naman ito ay natatakpan ng mga berdeng mga damo. So ganun kasagana ang lungsod ng Baguio. So nung unang panahon, ito ay tinawag na Kapagway. Okay, kung saan nakalagak ang City Hall ngayon. At sino ang isang taong yon na nagmamay-ari ng pinagtayuan ng City Hall at ng Baguio Central School? Kaninong lupa yon? Kay Don? Sino yon? Si Carino yon? Don? Mateo Carino. Okay, si Don Mateo Carino. Okay, so sa kanya yung napakalawak na lupain kung saan nakatayo ang Baguio City Hall at ang Baguio Central School. So, at dahil sa makakapal ng mga puno at pino at matatayong na mga pino, of course, natural na ang klima ng lungsod ng Baguio ay malamig. So ang mga unang nanirahan dito sa lungsod ng ng Baguio ay ang pangkat ng Ibaloy. Okay? So ang Kapagway ay nadiskubre ng mga Kastila nung sila ay dumating at nagtatag ng base militar sa La Trinidad, Benguet. Ngunit hindi nila ito ginawang lungsod, bagkus ito ay nagsilbi lamang na isa sa kanilang teritoryo dahil sa kanilang maling pamamalakad at pang-aabuso. Sumiklab ang digmaan hanggang sa sumuko ang mga Kastila at hindi nila tuluyang nasakop ang Benguet. Okay, so alam naman natin na ang mga Kastila
ay hinawakan ang Pilipinas ng 333 years, noong 1521 hanggang late 1900s, bago mag-1900s. Okay, ganun katagal kung kailan tayo sinakop ng mga Kastila. Of course, inabuso nila yung mga katutubo, pinagtrabaho nila, kahit nasa kanila yung lupa, ay inagaw nila ito sa kanila at ginawa nilang mga alipin yung mga katutubo. At of course, nung panahon ng mga Kastila, makikita natin dito, or napag-usapan natin ito, nung last week, bago na-cancel ang klase, na hindi nila pinapayagang mag-aral ang mga Pilipino. Kaya walang edukasyon, hindi magandang edukasyon noong panahon ng mga Kastila. So pagkatapos ng digmaan laban sa mga Kastila, okay, sa digmaan sa Maynila, kung saan natalo ang mga Kastila sa mga Amerikano at ibinenta ang Pilipinas sa halagang $2 million. So, kaya kanilang pagdating ang siyang nagbigay daan sa pagsilang ng lungsod. At ang kinikilala nating ama ng Baguio ay si William Cameron Forbes. Siya po yung nasa larawan dyan. So, again, sino po ang ama ng lungsod ng Baguio? Tinuturing na ama ng Baguio? Sino siya? William Cameron. Okay, si William Cameron Forbes. Forbes. Yeah, Forbes. Okay, siya po ang kinikilala ng Baguio bilang ama nila. Okay, ang paggalugad ng Benguet ay pinamunuan ni Dean C. Worcester na miyembro ng First Philippine Commission noong July 1900. So, sa kanilang pagdating dito sa Kapagway, nahalina sila sa kagandahan ito dahil sa mga matatayog at matataas na mga puno ng mga pino at sa malamig na rin na klima nito. Kaya sinimulan ang pagbuo at pagplano at pagpapaganda sa lungsod ng Baguio bilang isang lungsod. At nung dumating ang mga Amerikano dito, ay naitalaga ang bawat hangganan ng lungsod. At ito ang mga sumusunod, ang Country Club, Orpidoan, Orengao, or Teachers Camp, Kapagway, City Hall, Imadayong or Brent School, Apni or Carino Subdivision, Minac or Burnham Park, Cabalcoreza or Constabulary Hill, Campillo or Station Road, at Oligeg or Rock Quarry. So ito yung mga hangganan ng lungsod. Okay? So, nagsimula ang pagkabuo ng pangalan ng lungsod noong panahon ng mga Kastila at ito ay hango sa ang salitang Baguio ay nanggaling sa salitang Ibaloy na Baguio na ang ibig sabihin ay makakakuan na lumot or moss. Okay? Dahil na rin sa pagsasaling wika, ang Baguio ay naging Bagyo. So, ang nakakapal na lumot ay matatagpuan natin sa pagitan ng Quezon Valley at La Trinidad, Benguet. Okay? Next. Okay, sa paglipas din ng panahon at dahil na rin sa maraming pagsasaling wika, okay na, nasabi ko na yan. Dahil na rin sa pagsasaling wika ay, of course, ang Baguio ay naging Bagyo. Okay? Ngunit hindi kasing bigkas ng Baguio. So, ang lungsod ng Baguio ay tinatag ng mga Amerikano bilang isang hill station sa sityo ng mga katutubong Ibaloy na tinatawag nilang Kapagway or malawak na lupa. What later? When later? For what? Okay, so pag-aralan naman natin kung ano yung ginampanan ng mga lugar o pangyayari sa kasaysayan ng Baguio. So number 1, si Captain Hay. Dito, formal na sumuko si General Tomoyoki Yamashita sa mga Amerikano at Pilipino, yung mga natirang pwersang imperyong Hapon sa Pilipinas noong Setyembre 3, 1945. So, yan po ang kahalagahan or yung ginagampanan na ni Camp John Hay dito.
Dito formal na sumuko si General Tomoyuki Yamashita, isang general ng hukbong Hapones ng World War II. At sa Session Road, ito ay isang pangunahing lansangan ng lungsod at ang katawagang ito ay pinangalan dahil ito na rin ang daanan patungo sa Baden-Powell Hall kung saan nagpulong ang mga miyembro ng Philippine Commission. Okay? Ang stop. So yan po ang Session Road, ang pangunahing lansangan at ang Baguio Convention Center. Ano naman yung nangyari dito? Dito naganap ang World Chess Championship. Okay? Sa pagitan ni Anatoly Karpov at Viktor Korchnoi noong Hulyo or July 17, 1978. Okay? So ito yung makasaysayang pangyayari dito sa lungsod ng Baguio at sa Baguio Convention Center, ang 1978 World Chess Championship. Okay, so ipinatayo ito ng Government Service Insurance System sa utos ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. So, ang Baguio Convention Center ay dinisenyo ni George Y. Ramos gamit ang brutalist style na may igorotmo tulad ng halipan, halipan or rat guard sa mga poste. So yan po ang Baguio Convention Center. Next, ang Casa Vallejo. Ang Casa Vallejo naman ay isang pinakamatandang gusali ng lungsod na ipinatayo noong 1908 hanggang 1909 bilang isa sa mga gusaling tinatawag na government center ng mga Amerikano. So itinayo ito noong 1909 bilang dormitory 4 para sa mga empleyado ng Bureau of Public Works na tumutulong sa pagbuo ng Baguio bilang summer capital ng Pilipinas. At noong 1923, inupahan ni Salvador Vallejo, isang Spanish immigrant, ang gusali at ginawang Vallejo Hotel na kalaunan ay tinawag na Casa Vallejo. At nung panahon naman ng World War II, ginamit bilang detention center ng mga German prisoners of war noong 1917 at naging talungan ng mga British at Indian refugees noong 1940. At nakaligtas sa carpet bombing ng mga Amerikano sa Session Road noong World War II. So yan po ang maikling kasaysayan ng Casa Vallejo, ang isa sa pinakamatandang gusali sa lungsod ng Baguio at tinatawag din Government Center. Next, ang Malcolm Square. Okay, so ang Malcolm Square naman, ito ay matatagpuan sa paanan ng Session Road at matatagpuan sa puso ng Baguio City malapit sa Session Road at Magsaysay Avenue. So dating bahagi ng lumang Stone Market at ginawang plaza noong 1908. Okay, so ang Session Road, ang Malcolm Square ay pinangalan kay Justice George Malcolm dahil siya ang sumulat ng batas na gumagawa sa lungsod bilang ikalawang chartered city. Okay? Si George A. Malcolm ay isang Amerikanong hukom na tumutulong sa pagbuo ng City Charter ng Baguio noong Setyembre 1, 1909. Diyan siya na itatag bilang chartered city. So may rebulto ni Malcolm sa gitna ng square bilang parangal sa kanyang ambag sa lungsod. So yan po ang Malcolm Square. So tungkol saan ang binasa nating teksto o yung ating pinag-aralan? Ano-ano yung ulit yung mga... City. Sa Baguio Okay. City. Kasaysayan ng Baguio City. Okay, kasaysayan ng Baguio City. Ang una dyan ay ang Camp John Hay. Pangalawa, si Session Road. Pangatlo, si Baguio Convention Center. Pang-apat, si Casa Vallejo. Panglima ay si Malcolm Square. So ito yung mga
mahahalagang lugar o pangyayari sa kasaysayan ng ating komunidad na binanggit. So, ano-ano yung gampanin ng lugar? Ulitin nga natin. Ano yung ginampanan ni Camp Tianhe? Dito, sino yung sumuko sa Camp Tianhe? Tomoyuki Okay, si General Tomoyuki Yamashita. Sa Session Road naman, ito ay pangunahing kalsada or lansangan ng lungsod. Pangatlo, ang Baguio Convention, ano yung makasaysayang naganap sa Baguio Convention Center? World Chess Championship. Okay, ang World Chess Championship Series sa pagitan nila, sino na yan? Anatoly Karpov at Viktor Korchnoi. Okay, so yan po ang Baguio Convention. Si Casa Vallejo naman, tinawag itong, ano yung katawagan sa Casa Vallejo? Pinakamatandang gusali. Pinakamatandang gusali at tinawag ng mga Amerikano na Government Center. Okay, Government Center. Next naman, ang Malcolm Square. Ito ay ipinangalan kay sa Session Road. Okay, kay Justice George Malcolm dahil isa siya sa mga sumulat ng batas na gumagawad sa lungsod bilang ikalawang chartered city noong September 1, 1909. Okay? Okay, bakit mahalagang malaman natin ang kasaysayan ng ating komunidad? Bakit kaya? Pang malaman natin kung ano nangyari noon. Okay, para alam natin kung ano ang nangyari. Ano pa? Alam natin yung kasaysayan. Okay, para alam natin yung mga naganap. Ano pa? Para alam natin kung ano yung mga kasaysayan na lugar. Okay, para alam natin ang kasaysayan na pinagmulan ng ating lungsod. At of course, mahalaga ito dahil ito ay nagpapakilala ng ating pinagmulan. So nalalaman natin kung paano nagsimula ang ating komunidad, sino ang unang nanirahan, at paano ito nagbago sa paglipas ng panahon. Imagine nung unang panahon, yung panahon ng mga Kastila, mga kokonti or 20 or 20 lamang ng mga kabahayan lang ang matatagpuan dito sa Baguio. Pero ngayon, sa paglipas ng mga ay tagpi-tagpi or dikit-dikit na yung mga kabahayan. Number 2, pagpapahalaga sa ating kultura at sa ating tradisyon. So ang kasaysayan or pag alam natin ang kasaysayan, ito ay nagpapakita ng kaugalian, paniniwala at tradisyong dapat ipagmalaki at i-preserba. Tulad sa video kanina, makikita natin na nung unang panahon, nag-aalay sila ng, ano yung inaalay nila? Para sa magandang ani. Manok. Okay, nag-aalay sila ng manok para sa kanilang. Iyan ay isang tradisyon or paniniwala ng kanilang. Or at of course, nung sila ay naniniwala kay Kabunyan. Si Kabunyan ay ang pinakamataas na Diyos na nag-create sa mundo. At of course, naniniwala din sila sa anito. Okay, pag nasaktan mo yung anito, pwedeng gumanti ang anito sa'yo at pwede kang magkasakit o kaya mamatay. Okay, next, pag-unawa sa mga hamon at tagumpay. So nakikita natin ang mga pagsubok na dinaanan ng komunidad o ng ating komunidad at kung paano natin ito nalampasan na nagbigay ng inspirasyon sa kasalukuyan. So nagbibigay siya ng inspirasyon at the same time ay of course tayo ay natututo sa nangyari or sa naganap dito sa atin, di ba? Yung inspirasyon na nung World War II,
ito yung madilim na sinapit ng Baguio dahil nasira ang mga gusali, madaming pinatay, madaming pinahirapan. So mula doon dapat matuto na tayo na umiwas tayo sa anumang conflict or sa digmaan para dahil hindi maganda ang naging dulot nito sa ating komunidad. Okay? At pagpapalakas ng pagkakaisa. So, ang kaalaman sa kapag alam natin kung ano yung kasaysayan, tayo ay nagbubuklod sa pagitan ng shared identity or pagkakakilanlans. So, yan po yung mga kahalagahan kung bakit mahalagang malaman natin ang kasaysayan ng ating komunidad. So, anong mga paraan ang maaari nating gawin upang mapangalagaan ang mga mahalagang lugar at pangyayari sa ating kasaysayan? O ano daw ano yung mga paraan para mapangalagaan natin yung mga mahalagang lugar at hindi masira? Yes. Natan yung lugar. Ha? Natan yung lugar. Ingatan yung lugar sa anong paraan? Huwag magbasura-basura. Okay, wag magbasura kung saan. Saan? Yes, Tyron. Ano pa? Huwag maglalagay kung ano-ano tapos huwag sisirain ang mga gusali. Okay, wag sisirain o kaya wag i-vandalize. Ano pa? Jared. Ay, nandito ba si Jared? Magsunog. Sophia. Ha? Wag sunugin. Okay, very good. Sam. O, paano madam mapapangalagaan? Yes, GM? Sige, balikan kita, Sam. Yes, GM? Huwag mag-vandalism. Okay, wag mag-vandalize. Okay? Next, Sam, balikan kita. Ano pa yung ibang pangangalaga? Huwag Halaman at gamit. Huwag manira ng halamang at gamit. Okay, very good. Next, Sophia. Huwag mag-vape. Okay, mag-vape. Next, Amy. Huwag magsulat-sulat sa walls. Wag magsulat sa wall. So, mapapangalagaan natin. Lahat ng mga sagot nyo ay tama. Dagdagan ko lang. Ito pa yung ibang paraan kung paano natin mapapangalagaan ang mahalagang kasaysayan. So, sa edukasyon at kamalayan. So, pagtuturo ng kasaysayan sa mga paaralan or sa inyo para ma-instill ang mga ito at mapangalagaan at ma-preserve at pagsasagawa ng seminar, workshop at exhibition. So, number 2, pagpapanatili at pag-aalaga. So, regular na pag-aayos ng mga makasaysayang lugar at paglalaan ng pondo para sa conservation tulad ng nangyayari sa Gabaldon Building. So, yung dating design ng Gabaldon Building, ang gagawin lang po nila ay yung mga kahoy na sira-sira na ipapalitan nila ng mas matibay na mga gamit para hindi masira at hindi tuluyang matumba yung Gabaldon Building para mas matagal pa nating gamitin. Okay, pero yung design, mananatili kung ano yung itsura niya noon. At pagsasabatas, paglikha ng batas para maproteksyonan yan. At of course, pagpapahalaga, paggamit na or pagpapa-share sa social media dahil alam naman natin na ang social media isang makapangyarihan sa para makuha natin or ma-preserve natin yung isang mahalagang lugar. Pwede natin gamitin ang social media. Okay? So, intindihin ang bawat sitwasyon at magbigay ng dapat at dapat gawin bilang mamamayan sa lungsod ng Baguio. So, anong mga paraan kaya ang maaari nating gawin upang mapangalagaan at ang mga mahalagang lugar? So, practice sa session.
Ano yung masasabi niyo? Para maiwasan natin yung traffic ko sa session. Teacher, po. Yes po, sige po. Madami Yes. tao. Yeah, okay. Ano, para nga mabawasan yung mga sasakyan na traffic, ano dapat ang, kapag ikaw ang magiging isang opisyal, Magising ng maaga. magising ng maaga at kung kaya mong maglakad, maglakad ka. Kung malapit ka lang, lakarin mo na lang para at huwag magdala ng Mag-bike. or yes po, mag-bike. Okay? Next. Ano yan? Ano yan? Okay, very good. Next. Ano naman yung magiging kwan natin dito, yung mga basura sa Burnham Park, paano natin to masusolusyonan? Yes, Tyron. Pag puno na yung basurahan, itapon sa ibang basurahan. Okay, pag puno na yung basurahan, itapon sa ibang basurahan. Ano pa? Paano pag may nakita kang bata sa may Burnham, nagtatapon siya ng basura kung Sawayin saan saan. Okay, Itapon so sa suwayin tamang at basurahan. pagsabihan na itapon sa tamang lugar. Okay, so ito, gawain na lang ito. So, pupuplitan natin. Ano nga ba yung mga mahalagang pook? Halimbawa, ito yung sa Camp Tianhe. Ito ay pahingahan ng mga sundalong Amerikano sa lungsod. Ano yung malaking bahaging ginampanan sa pagpubog ng kasaysayan ng sariling komunidad ng Camp Tianhe? Ito ay pahingahan ng mga sundalong Amerikano sa lungsod. So, ito po, kumpletuhin ang talahanayan sa ibaba, isulat ang mga mahalagang lugar o pangyayari na iyong nalaman sa iyong komunidad na may mahahalagang ambag sa kasaysayan na kinabibilangang komunidad. So, isisend ko yung PowerPoint para i-download nyo na lang. Huwag nyo nang kopyahin, kasi masyadong madami ito pagkokopya nyo or huwag nyo nang i-print. I-download nyo na lang sa cellphone nyo kasi dinadala nyo naman yan araw-araw. Okay? So, tingnan nyo dito yung Camp Tianhe, yung Session Road, yung Malcolm Square, yung Convention Center, at saka yung, sa Casa Vallejo. So, mayroon tayong 5. So, ano yung malaking bahaging pinampanan? Ang Camp Tianhe, binigay na yan, pahingahan ng mga sundalong Amerikano sa lungsod. So, gawin naman ninyo yung 4, si Casa Vallejo, si Session Road, Malcolm Square, at si Convention Center. Opo? Saan po ilalagay? Sa AP Notebook. Nagkakaintindihan po? Okay, may Apo. katanungan pa po? Sa makabansa Okay, so po, teacher. Opo. Okay, so magbigay nga kung ano yung napag-aralan mo or yung natatanging napag-aralan mo ngayon, Ryzen? Teacher? Yes, sige, Ryzen. Huwag magtapon ng basurahan kung saan-saan. Okay, pangangalaga sa mga mahalagang puok. Ang isang halimbawa nito ay dapat magtapon kung saan-saan ng basura. Yes, Query James? Pinag-aralan ko yung mga magkasaysayang lugar. Okay, yung mga makasaysayang lugar. Okay? Si Kwan naman, sino na to? Si Flourish. Ano yung Mag-vaping o mag-smoking. Okay? Wag dapat nag-smoke sa pampubliko or sa pampublikong lugar. Ano pa? Wait. Si Jared. Jared.
Ano yung natatangi mong napag-aralan ngayon? O yung pinakamahalagang napag-aralan mo ngayon? Jared? Saan si Jared? Ano yung yung natutunan mo ngayong hapon na ito? Baka wala sila. Hindi, andito si Jared. Okay. Thank you. Luis. Bakit po yun? Ano yung napag-aralan mo? Ayun, ano yung natutunan mo ngayong hapong ito? Yung evolution ng Baguio City. Okay, yung kasaysayan ng lungsod ng Baguio. Sino ulit ang kinikilalang ama ng lungsod ng Baguio? Sino siya? Si Cameron? Lalabas yan sa exam. Meron ng exam. Teo. Si Cameron Forbes. Okay, si Cameron Forbes ay ang kinikilala nating ama ng lungsod ng Baguio. Sino naman ang nag-design ng Green Park? Pinalitan para Daniel H. Burnham. Okay, si Daniel Daniel. Hudson Burnham. So, tandaan po natin yan ha. Sige nga, tignan ko. Saan nangyari ang World Chess Championship noong 1978? Convention Center. Okay, Convention Baguio Convention Center. So, Venture. ito naman yung pinakalumang gusali sa lungsod at ito ang tinatawag na government center. Gano. Okay, si Casa Vallejo. Ito naman yung pangunahing lansangan papunta sa Powell Session Session Road. Dito naman sumuko si General Tomoyoki Yamashita. Okay. So, ano yung unang pangalan ng lungsod ng Baguio? Okay, Kapag. Why? Saan nanggaling ang salita? Ang ibig sabihin naman ay, anong salita? Ang sinabing makapal na lumot. Ano yung tawag natin doon? Okay, Baguio. Okay, kung saan nagmula ang salitang Baguio. Sa salitang Baguio. Sino yung unang nanirahan sa lungsod ng Baguio? Anong pangkat etniko? Letter I yun. Ibaloy. Okay, Ma'am. Baloy. Baloy. Okay, so very good. Alam na nila, parang ready na sila sa quiz. Pagbalik natin. Okay, so hopefully may maganda na tayong panahon bukas para magkita-kita na tayo sa klase. Okay, so Ano pala kung may gagana pag hindi ka naano? okay, buksan niya ko yung inyong camera para sa inyong attendance. Amerika. Okay. 1, 2, 3. Kita ka? Bakit Wait lang. Okay, isa pa? Okay, isa pa. 1, 2, 3. Okay, so keep safe mga kids at magbasa-basa sa bahay habang walang ginagawa. Okay, kapag wala pa rin klase bukas, mag-online pa rin tayo bukas. Opo?
Okay. So, wala nang katanungan? Question about sa Wala po. lesson? Wala na Wala. po. O, kung wala na, bye-bye. Bye-bye. Bye, sir. Bye-bye. Bye, sir po. Tomorrow. Bye, bye. Chat muna tayo. Halos na ako. Teacher? Group chat po ni mama ko. Nikola Tesla. Bustan. Ito ulit. 2 per. 2 o'clock. Ay. Ala, bye. Sana all Nintendo. Guys, naka-attend kayo kay Mom Steph kanina? Hindi Hindi ko ako. alam. Nakalimutan ng mama ko. Sing. Mami, kana ako. Babay ka na dyan, ah. Bye-bye. Guys. Bye.